Praise. Amen. Amen. Praise the Lord. May echo ako. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Sino excited? Amen. Sa mga bagong attend lang po, sino po yung bago nating attendee ngayon? Dalawa po sila. Welcome sa JCSGO. Welcome to Bahrain. Kakarating lang po nila kagabi. Amen. So, yung body clock nila mag-a-adjust pa, but they are here right now. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Sino po nag-enjoy sa presence ng Panginoon? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, tayo dumako muna sa mandali tayong manalangin. Hallelujah. You're awesome, God. We worship you. We adore you, O God. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na muli ay sama-sama kami na, Lord, maglingkod sa iyo, Lord. We're here seeking your face. We're here worshiping you. Lord, we are here, O God, to worship you in spirit and in truth, O God. Lord, salamat Panginoon, O God. We're leaving behind everything in our lives, O God. Mga problema namin, anything that is bothering us, we're leaving them behind, O God. And we are focusing only, Lord, na maranasan ka namin na ikaw lamang, Panginoon, Lord God. Wala na pong iba, Panginoon, Lord God. Ang aming puso ay aming dinudulog sa iyo, Panginoon. Pakabanalin, pakalinisin mo kami, Panginoon, O God. Because without holiness, O God, we cannot see you, O God. Sa oras pong ito, Panginoon, dalangin namin ang banal mong presensya, ang lumukob sa lugar na to. Ingatan kami. Lord God, we pray that as I speak forth your words, cover me with your precious blood. And this place, Lord God, Lord, cover this building with the precious blood of Jesus, Panginoon. Na sa tuwing kami nagagather, Panginoon, ang tunay nga, ang pumapainlan lang sa ere, O God, ay ang mabangong samyo, Panginoon, ng papuri at pagsamba. And Lord God, that brings pleasure, Lord, sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Lord, ikaw po ang manguna. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Anoint every heart right now. Lord, we pray na ang puso namin ay maging open sa iyo, Panginoon. And you are our surgeon, O God. Lord, operahan mo ang aming mga puso, Panginoon. Lord, may times masakit, Panginoon. Pero Lord God, hayaan mo na matapos ang trabaho na inumpisahan mo sa aming puso. Para Lord, paglabas namin sa bulwagang ito, Lord, ang mga pusong broken, ang mga pusong durog-durog, Panginoon, ang mga pusong hindi kompleto, Lord God, lalabas kami, binuo mo na, Panginoon. Because this is your expertise, O God. Buuin ang mga durog na puso. Buuin ang mga sugatang puso, Panginoon. Pagalingin po ito, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, at ang kapangyarihan mo ang patuloy na manguna sa aming kalagitnaan. Let your anointing flow upon your servant so that I will speak forth your words with power, O God. And Lord, marami pong salamat sa katagumpayan ng araw na to. This is a special day. This is not an ordinary Friday because today, Lord God, we will renew our covenant with you and with this church and with everyone, Lord, in this church, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon. We are imperfect people. We are people, Lord God, na hindi po, Lord God, marami pong rough edges sa buhay namin. Ngunit salamat, pinagsama-sama mo kami so that we will learn to love one another. We will learn to love imperfections, oh God. We will learn to love, oh God, the unlovable, Panginoon. Kahit nandito kami at nandito sa kalagitnaan po namin, Lord, matutunan po namin, oh God, na magpasakop sa iyo, Panginoon. At Lord, kung sinabi mong mahalin namin, mamahalin namin po sila, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Kanina po nag-enjoy ako sa presensya ng Panginoon. Kayo po ba'y nag-enjoy sa presensya ni Lord? Amen. Praise the Lord. And napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen po ba? So dapat ganun po yung ginagawa natin, nagpupuri po tayo sa Panginoon. Amen? So our topic is the power of covenant. So expect nyo na every January meron po tayong
renewal of covenant. Sa mga first time pa lang po na magdidesisyon na magiging part ako ng church na to, pipirma kayo. Pero sa mga dati na pong nandi dito sa church na to, minsan may iba nga dito na alala ko noon, pabalik-balik, aalis, babalik. O, diba? Pero praise the Lord, you found your how I found where I belong, sabi nga nun, you found where you belong. Amen. Yung umalis ka, bumalik ka, tapos nakita mo, iba talaga yung pamilya ko. Amen. Iba talaga ang pamilya ko sa JCSGO. Balik. Hello. So magre-renew tayo. Amen. Kung ikaw, may mga sinabi kang masakit at masama sa kapwa mo, miyembro ng JCSGO, magre-renew ko talaga tayo ng covenant. Amen. At hihingi tayo ng tawad. Kung ikaw, sa iyong hapagkainan, si pastora ang iyong naiisip at yung galit mo kay pastora, mag-renew ka ng covenant mo at makipag-ayos ka kay pastora. Amen. At ganoon din ako sa inyo. Amen po ba? This is covenant. Amen. Sino sa inyo mga may asawa? Mga may asawa. Yung proud sila, may asawa, may papel, may pinirmahan, amen, may certificate, amen. Hindi kaya pinilit, ayan. Hindi pinilit, praise the Lord, hallelujah. No matter how grand or simple the wedding is, amen, covenant po ang tawag doon. At kapag may covenant, kailangan maintindihan ng mga mag-asawa po itong covenant. At saka mag-aasawa. So mga papasok sa pag-aasawa, baka 2024 ay taon ng pag-aasawa ng mga singles dyan. Hello. So, antayin nyo na po ito. Pag-aralan na din natin. Huwag ninyong lalanglangin o huwag ninyong, kumbaga, mamaliitin or huwag ninyong titake light ang covenant. At sa mga hindi pa po kasal, pero may relationship sila and gusto nilang itama, dito makikita nyo how powerful covenant is. Amen. So ito po yung topic natin. Humanda po tayong lahat. Amen. Partly I excerpt from the topic of last year, pero dahil importanteng maintindihan, lalo na yung mga baguhan, kung ano ba talaga yung covenant na tinatawag. Amen. Agreement. This covenant is an agreement. Amen? At sa Biblia po, this is the conditional promises made to humanity by God as revealed in Scripture. The agreement between God and the ancient Israelites in which God promised to protect them if they kept His law and were faithful to Him. Alam niyo po ba na may covenant ang Panginoon sa kanyang mga sa chosen people niya na Israel. Kaya nga ngayon, listen to me carefully. Sa mga nangyayari na kaguluhan sa Israel, alam niyo po ba, they are going against God. Those people who are going against Israel are going against God because Israel is covenanted with God. Kahit na ang mga Israeli, yung mga iba hindi na nakikilala ang Panginoon, yet this nation has covenanted with God. So may promise si Lord. Ang promise ni Lord that He will protect them if they kept His law and were faithful to Him. So mababasa nyo ang Bible is a book of covenant. Covenant po niya sa bansang Israel. And dahil grafted in po tayo po ay mga, anong tawag doon, grafted in sa Tagalog? Dinugtong lang po tayo. So we receive the same blessing. Grafted in tayo. Pero ang original na tumanggap po ng promise ay ang Israel. Amen po ba? Kaya po, when Israel is at war, we are at war. Bakit? Hindi tayo papayag na mangyari yon. So we're at war in our prayers. Amen. When it happened, comes October, the church is at war. Bakit? They are, ang nilalabanan nila ay ang chosen nation ng Panginoon, ang apple of the eye ng Panginoon. So the church should arise, the church should wake up and cry. And yun, nananalangin po tayo sa Israel and Palestine. Since nag-umpisa ang JCSGO, we've been praying for nations. Amen. So hindi ito bago sa atin. So patuloy tayong manalangin. Ano naman ang ibig sabihin ng renewal? Renewal. Amen? It's an instance of resuming something after an interruption. I-renew kapag nahinto. Amen? Dito sa Bahrain, hindi po tayo yung tulad ng bansa like
when you get your citizenship, doon ka na. Tayo, kailangan mag-renew ka ng kontrata mo. Pag wala kang renewal, uwi ka na sa Pilipinas, bye-bye, wala kang protection. Nagkakaintindihan tayo. So, kailangan mag-renew. Ano yung renewal? It is the action of extending the period of validity of a license, subscription, or contract. Amen. So, kumbaga, magre-renew tayo ng maraming bagay. I-renew nyo yung kontrata, yung driver's license, ano pang nire-renew nyo? Passport, insurance, lahat nagre-renew. Bakit? Kapag hindi nyo ni-renew, hindi na kayo covered. Amen po ba? So, nagkakaintindihan tayo kung paano ka-importante ang renewal. Yung mga sasakyan natin, kailangan i-renew ang registration every year, otherwise, illegal ka, huhulihin ka. Nagkakaintindihan tayo. Kapag hindi ka nag-renew, illegal ka, ang police is after you. Hahanapan ka ng police kasi illegal ka. Where is your, pagkita nila, oh, this is expired. This should not be. Kailangan i-renew. Are you with me? Kailangan may renewal. Amen? Bakit nakasimangot kayo? Hello? Kailangan may renewal. Eto, sa atin walang renewal ang marriage contract, ha? Wala, forever yan, ha? What God has put together, let no man put asunder, till death do us part. Yan ang covenant ng marriage. Mas matindi yan. Buti sa kumpanya kapag ang amo mo ay malupit, tatapusin ko lang ang kontrata, uuwi na ako. Pero pag marriage, listen to me carefully, tanggapin nyo na yan. You are covenanted forever. Amen po ba? Amen. Totoo yan. So, nagkakaintindihan tayo. Isip-isip, okay? Mag-isip-isip. Wag pabugso-bugso ng damdamin, mga singles, okay? Pwede pang umatras kung hindi pa kasal. Kahit na engaged na kung naisip-isip mo. Kasi forever po yun. Hindi pwedeng kontra-kontrata. Are you with me? Okay, nagkakaintindihan. Ano po ba ang types of covenant? Dalawa po ang uri ng covenant. Na-discuss ko na din to sa mga nandito last year. One is conditional. Ano yung conditional? It is an agreement or covenant between two people of more or more parties which in fact are equal. Halimbawa, covenant. Tayo pag nag-covenant tayo, J says, J-O tayo, pares tayong mga imperfect. Minsan, mamaya-maya pag-uusapan natin yung kapatid na covenant brethren natin. Pag sinabing covenant brethren, iingatan mo. Kapag si sister nagsasabi against your covenant brethren, sister, sorry, covenant sister ko yung sinasabi mo, yung chinichismis mo sa akin. Hello, hindi ko tatanggapin. O wag natin pag-usapan, humingi tayo ng tawad, repent tayo. Or kung may issue ka, lapitan mo siya kasi covenant sister mo siya. Covenant tayo. Amen po ba? Covenant is mag-asawa kasi parehas silang human. Parehas silang equal sila. Lalaki, babae lang pero equal po sila. Pero ang unconditional, ito yung mabigat kasi it is a covenant between two unequal parties. For example, between God and His people. Kapag si Lord at ang tao nag-covenant, unequal, powerful yung ka-covenant mo si God. At kapag nag-covenant ka kay Lord, gagawin niya kung ano yung na-covenant niya sa'yo. Pero ikaw, kailangan gawin mo rin yung i-covenant mo kay God. Amen. Sabi ni Jephthah, Lord, manalo lang ako sa labanang ito. Ang unang sasalubong sa akin, i-offering ko sa'yo. Si Jephthah yun. Pinanalo ni Lord si Jephthah. Pagdating po ng labanan, pagkatapos ng labanan, ang unang sumalubong sa kanya ay sino? Ang kaisa-isa niyang anak. Dancing to the tune of tambourine. Nagtatambourine, tontuwa siya. Yes, nanalo ang tatay ko. Naipanalo niya ang battle. Nadurog ang puso ngayon ni Jephthah. Kasi ang pangako niya kay Lord, masusubok na ngayon. Yung pinangako mo ba ay tutuparin mo o hindi? Anong ending ng story? Binigay niya po ang kanyang anak. Masakit, pero pagka nakipag-covenant ka kay Lord, i-honor mo. Sabi mo sa katabi mo, ganun kabigat ang covenant. Ganun kabigat ang covenant. Mabigat ang covenant. Papasok ka sa covenant, iisipin mo maigi, ano ba yung papasukin ko? Huwag ka lang basta covenant ng covenant. Hello? Hello, are you with me? Huwag kang covenant ng covenant. Kailangan
pag-aralan mo maigi. At kapag pumirma ka sa covenant, alalahanin mo. May challenges, may commitment sa covenant, pero kailangan mong i-keep. Amen. So let's renew our relationship with God. Gaya po ng mga kinanta natin kanina. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. Amen. Yung sabi pa niya ganun, yung Lord, I gave you my heart. Ang gaganda ng mga kanta natin eh. Binabalik mo yung puso mo kay Lord kasi sa 2023, yung puso mo nasa malayo. Amen. Kung ano-anong pinuntahan ng puso mo, pero ngayon nanunumbalik ka kay Lord. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, manumbalik tayo kay Lord. Amen. Amen. Hallelujah. 2023, nagtampo ka kay Lord. Marami kang hindi naiintindihan kaya tampo-tampo ka kay Lord, pero it's time to renew our relationship with God again. Amen. Luke 15:17 to 18. Amen. Ang kwento na to ay ang kwento ng prodigal son. Amen. Tabi-tabi po kung ikaw dyan ay naging prodigal son o parang Jonah na pag-aralan namin nung Tuesday with the leaders. Amen. Basahin po natin ano ang panunumbalik niya. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death." Sabi niya, ang daming katulong ang tatay ko, may kinakain ako, eto katulong siya sa ibang lugar, tapos gutom pa siya. Are you with me? Na-realize niya yung benefits of being a son ni Father. Pero nung nandun siya kay Father at siya ay son, naboboring siya. Parang feeling niya, wala ako yatang future dito. Kunin ko na lang yung mana ko at mag-explore ako sa ng mundo. Na-explore po niya ang mundo, na lustay ang pera. Kaya sabi niya ganun, magtatrabaho na lang ako, mag-OFW na lang ako, mga masukan ako. Pero alam niyo, kahit hindi siya mamasukan, may kaya ang pamilya niya. Kaya nung naramdaman niya na yung hirap at pagod, sabi niya ganun, gutom, mamamatay na lang siya. Sabi niya, babalik ako kay tatay. Hello, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Amen. Hallelujah. Nag-isip-isip siya. Natauhan. Sabi mo, natauhan. Sana po matauhan tayo, no? Tayo naman lumayo sa Panginoon. Natauhan at sabi niya, iba pa rin sa piling ng Ama. Amen. Iba pa rin sa sariling tahanan. Amen. Iba pa rin, hindi ako pababayaan ng aking Ama. Are you with me? Alam niyo, kung lumayo tayo sa Panginoon, maraming blessing na nawawala sa atin. Pagka lumalayo, akala mo, sarili mo na lang ang diskarte sa buhay. Kakaintindihan tayo, Friday is for the Lord, pero ayaw mong ibigay. May mga bagay kang pinagkakaabalahan, akala mo you gain more. No, you lose something. Bakit? Kasi you prefer something else than the presence of the Lord. Lumalayo ka sa Panginoon. Amen po ba? Tumatakbo ka pagka may Bible study, marami kang dahilan para hindi ka umattend ng Bible study. Oops, tabi-tabi po. Nakapikit ako, hindi ko alam kung sino. Hindi, alam niyo yung feeling na lumalayo ka talaga eh. Nagkakaintindihan tayo? Nilalayuan mo, sinasadya mo, busy ka, or tinatiming mo yung mga lakad mo kapag ka may gawain. Bakit? Ayaw mo eh, wala kang appetite. Sabi mo, wala kang appetite. Nawawalan ka ng gana pagpatungkol kay Lord. Are you with me? Pero nagdesisyon siya. Praise the Lord. Gaano man kayo lumayo sa Panginoon, make a right decision right now. Iaayos ko ang aking relasyon kay Lord. Manunumbalik ako. Babalik ako kay tatay, sabi ng anak na prodigal. Praise the Lord, may 2024 pa. Lord, babalik ako sa iyo. Amen. Hindi na ako yung dating 2023. Amen. Na malayo kay Lord, manunumbalik ako sa iyo. Amen. Are you with me? Amen. Praise the Lord. Acts 3:19 to 21. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that He may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Hallelujah. Amen. Nawala yung 21. Na-delete ko. Repent then,
Sabi, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that the times of refreshing may come from the Lord. So tayo po ay magrepent. Amen. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon and manumbalik tayo sa Panginoon. So that your sins may be wiped out. Para yung kasalanan po natin ay malinis. Amen. So tayo pa yung humingi ng tawad sa Panginoon. Mag-pause tayo. Lord, ano pa ba yung mga bagay na hindi ko naihihingi ng tawad? Lord, kahit nga nasa church ka lagi, minsan malayo pa rin ang puso mo kay Lord. Amen po ba? Uma-attend ka lang for the sake of attendance, pero iba na yung puso mo, matigas na, numb. Are you with me? Yung wala lang, kaya nasa church, kaya wala sa church, parang hindi mo ramdam yung presence ni Lord. Yung parang hindi mo nararamdaman ang layo ng puso mo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi sa James 4 verse 8, basahin po natin, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Amen. Sabi ni Lord, come. Ang imbitasyon ni Lord, come. Salamat, nandito ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, come. Sabi ni Lord, come. Sabi ni Lord, come. Amen. Lumapit ka kay Lord. And He will come near to you. Amen. So, ang unang is lumapit. Sabi mo, lumapit. Si Lord, hindi lumayo. Ang kailangan lang ikaw lumapit. Ikaw ang lumayo. Ikaw ang lumayo. Amen. Tignan mo yung katabi mo, ikaw yung lumayo. Ikaw yung lumayo. Ikaw yung lumayo. Amen. Lumapit ka. Sabi ni Lord, lumapit ka. Purify your hearts. Amen. Hallelujah. Bakit? You double-minded. Bakit double-minded? Dati nagtitiwala ka kay Lord. Tiwalang-tiwala ka kay Lord. Pero something happened in your life. Ang daming nangyayaring hindi maganda. Parang Job. Sino nagbabasa ng yung kwento ng buhay ni Job? Kasi kasama yon sa daily reading natin. Pinanood ko yung kwento kumbaga, sinasabi ng mga kaibigan ni Job, hindi mangyayari sa iyo to kung hindi ka gumawa. Parang may ginawa ka bumalik ka sa Panginoon, akala mo wala kang kasalanan. Yung si Job, parang dinidikdik nila si Job, kaya naman nangyari yan lahat sa'yo na parang ang dating kamalasan, hello. Lahat na nangyari sa'yo dahil, kumbaga may kasalanan ka, mag-purify ka na ng puso mo. Alam nyo, yung mga, minsan, hindi ko kayang i-explain, pero may mga nangyayari sa buhay natin dahil sa kasalanan natin. Lumalayo tayo kay Lord. May mga bagay na nangyayari sa atin, natitest tayo, pero dapat magpatuloy tayo sa Panginoon. Don't double mind. Don't ever doubt the power of God in your life. Kung may nangyari bang masama sa iyo, hindi na mabuti ang Panginoon. Hello? Kapag may nangyayari na sa iyo, teka lang Lord, hindi ka na magtitiwala kay Lord, sasama na ang loob mo sa Panginoon. No. Dapat wag tayong double-minded na iniisip natin, hindi na ako mahal ng Panginoon, baka pinabayaan na ako ni Lord. Hello, huwag niyong iisipin yon. Kung may nangyayari man, it's either self-inflicted, ibig sabihin, ikaw nagdala ng mga bagay na pangit sa buhay mo kasi binigyan mo si Satan ng entrance sa puso mo o sa buhay mo, nakapanira siya. Hello, binigyan mo siya ng, backdoor, nakapasok ang demonyo sa buhay mo, nanira ng buhay mo, sinira ang relationship ninyong mag-asawa, sinira ang relationship ng mga magkakapatid because you gave Satan a backdoor in your life. Or may mga times naman, kaya talagang tinitest talaga yung faith mo kasi may assignment si Lord na ibibigay sa yung matindi. So dumadaan talaga sa matinding, yanigan ng pananampalataya, magpapatuloy ka ba tulad ni Job? Si Job nagpatuloy, nagtiwala, at anong nangyari at the end of the story, na-bless, mamaya makakambit natin yan sa dulo. So ano po yung elements ng covenant natin? Kailangan may involved na parties. 2 or more parties are involved. Sa mag-asawa, 2 party lang. Hindi pwede ang may third party, di ba? Sa mag-asawa, husband and wife, okay? Hindi pwede ang pangatlo.
So elements of covenant, dapat may ka-covenant. Pwede bang mag-covenant kayo? May nabasa ako sa Facebook na it's something na weird. Pero dahil daw lagi siya nabobroken heart, ang ginawa niya, doble kara. Isang babae dito, lalaki dito, pinakasalan daw niya ang sarili niya. Those are weirdo, 'di ba? Pero naging news, ewan ko kung fake news 'yon, pero nakita ko. Sabi ko, ha? Ang wedding, dapat ikaw lang at ikaw at iba. Siya daw, nagsuot na lang siya ng doble kara. Nakita ko nga, nasa Australia ako noon, nakita ko, parang, what? Ganun na ba ka-wicked ang mundo ngayon? Pumayag ang court na pakasalan niya ang sarili niya. Parang weirdo, diba? I don't know if it's true. Hindi ko na kinalkal kasi hindi na ako masyadong interesado kasi that itself is a really no-no. Amen? Hindi yun ang konsepto ng Panginoon. Paano niya, hindi ko alam kung paano siya magpa-function ng ganun. Diba? Hindi yun kalugod-lugod. So, 2 or more parties are involved. Yung gagawin natin ngayon, more. Kasi lahat tayo magko-covenant. Those involved commit themselves to a binding agreement. So, kayo na magko-commit sa isang covenant, binding agreement. Ibig sabihin, nakabound ka at hindi mo pwedeng sirain ang covenant. Amen po ba? So, walang sisira. Kung sisira ka, magpapaalam ka at magsusulian tayo ng covenant. Kayo din, yung sa mga mag-asawa, to be honest with you, ang heart ko pa rin is, kung mag-asawa at buhay pa, sila pa din. Wala sa akin yung mga annulment. Hindi ko ini-encourage yun. Ang ini-encourage ko, ipag-pray mo yung other party na nanlalamig na umapoy sa Panginoon muna. Pag umapoy kay Lord, aapoy din sa pag-ibig sa'yo. So I don't encourage. I am pro marriage forever and till death do us part. Yun po yung pinapaniwalaan ko sa Biblia. So, lahat po na magi-involve po sa commitment or sa covenant, binding ang agreement natin. It involves promises or oaths. May promise ang mag-asawa sa isa't isa. May oath din sila. Naalala ko yung, ano ba yung oath? Ang haba yung oath ni JP At ni Apple, yung kanilang mga, yun lang natatandaan kong mga napakinggan kong wedding yung mahaba yung sinasabi nila sa isa't isa. Hello, sana yung mga oath na yun naka-record para kapag ka nag-aaway, may ipapaalala ka, no? Sabi mo, diba? May oath. Ganun yun Pag may covenant, may oath, may promises, dapat titignan mo muna o babasahin mo muna, babalik-balikan mo para hindi ka nagfo-fall out dun sa relationship ninyo. Amen po ba? Mga mag-asawa dyan. Mag-date na kayo, February na. It usually has some physical sign or symbol. Kapag ikakasal, may ring. Wala pa. May ring, okay? May physical sign. Merong sign para magsabi na kayo ay covenanted. So, yung covenant is it's just a piece of paper, parang ganito. Covenant po ito, piece of paper, pero napaka-importante po yon sa mga mag-asawa. So, tinatago nyo dapat ang inyong marriage certificate. Amen. Importante yon. Amen. At saka yung ring, dapat suot-suot. Hindi yung kapag may mga madaming tatanggalin para maraming mapeke. Tinatanggal kung lumalaki yung kamay, tapos pinapaayos, bumibili ng bago or pinapaluwag yung kanilang ring. Dapat ganon. Amen po ba? Ano pa? It involves a witness or witnesses. Dapat may ninong, may ninang, pagkasal, di ba? Kailangan may witness. Tayo din dito ngayon, may witness tayo. May picture taking pa tayo at saka witness. May mga dapat, nakita kita, nagpirma ka, nakipag-covenant ka, hello. Dapat ganun tayo. It is usually sealed. Yun yung may selyo, mga marriage certificates, silyado, talagang authenticated at hindi binili lang sa recto o kung saan-saan. Tapos may marriage seal, may marriage certificate na officially sealed. Ang gagawin naman natin, our covenant will be officially sealed by the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang kasama natin as we sign our covenant. Amen.
A ceremony or a ritual is performed to enforce it. So may ceremony, may wedding ceremony, yun yung may witness, tas may mga panata pa kayo sa harapan ng embahada o ng consulate dito, or yung nag-officiate ng marriage sa harapan ng pastor. Amen. So may ceremony. Amen. At hindi siya secret. Walang secret marriage na tinatawag. Na kayong dalawa lang nakakaalam. Hindi po. Kailangan may mga crowd. Kasi they're celebrating, they're witnessing ang pag-iisang dibdib ng nagmamahalan. Ganon. So tayo din ngayon, we will have a witness and ceremony. Ito po ay ating tinatawag na ceremony. Siseryosohin po natin siya. It has serious negative consequences experienced by those who break it and benefits for those who keep it. So meron tayong consequences kapag binrake mo, may nakalagay dito na may mga dapat kang gawin at hindi gawin. Okay? Praise the Lord. Nagkakaintindihan po tayo? So yun yung covenant. Yun yung requirements or elements ng covenant. Amen. Praise the Lord. So, firstly, lalapit muna tayo sa Panginoon bago tayo makikipag-ayos sa mga kapatiran. So, lumapit po tayo sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Amen. Matthew 11:28-30, pakibasa. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Sabi niya ganun dito, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen. Lumapit po tayo sa Panginoon. Kung ikaw, nung naranasan mong lumayo kay Lord, hindi naman pala, alam niyo, hindi magandang lumayo kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi magandang lumayo kay Lord. Totoo, hindi magandang lumayo kay Lord. Totoo. Pag lumayo ka kay Lord, mabigat, maburdened, madami kang, ang dami mong napapasok na mga trouble. Nadodouble pa yung mga trouble mo kasi layo ka ng layo kay Lord. Sino nakakaintindi sa akin? Totoo? Amen. Pero ang panganawagan ni Lord, come to me, and sabi niya, ikaw na nabibigatan, halika na kasi wag ka nang lalayo pa kay Lord. Amen. Wag ka nang lalayo kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, wag ka nang lalayo kay Lord. Manumbalik tayo sa Panginoon. Tayo na nabibigatan. Sa totoo lang, lahat ng nararamdaman mo ngayon na kabigatan, tanging ang Panginoon lang ang pwedeng magpagaan ng nararamdaman mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So, yung mga kabigatan na nararamdaman mo, lapit ka lang sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Lapit tayo sa Panginoon. Tama na yung sumuko ka na kapatid. Isuko mo na. Amen. Isuko mo na. Isuko mo na yung sarili mo kay Lord kasi si Lord lang talaga ang makakatulong sa atin. Amen po ba? Huwag ka nang lalayo pa. Sabi mo sa katabi, huwag ka nang lalayo pa. Salamat nandito ka. Salamat nandito ka. Huwag ka nang lalayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And thank God, si Lord everyday po ay nag-i-invite pa po si Lord ng maraming tao. He wants everyone to come into His presence. Kaya nga ikaw nakakilala, ikaw din ang gagamitin ni Lord as instrument para mangulit doon sa mga tao na malayo kay Lord. Huwag kang hihinto na, pastora kasi, matigas ang puso nila talaga. Ayaw na nila talagang lumapit kay Lord. Hindi, huwag kang gi-give up. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang gi-give up. Kasi, susuko din yun kay Lord. Prodigal son, lumalapit kay Lord. Pagka extreme na, walang-wala na siyang malapitan, kay Lord siya tatakbo. Maalala ka niya, ikaw na nangungulit sa kanya. Bakit hindi na ako kinukulit ni Jenaline? Diba? Parang biglang,
mag-aano na siya, bakit ako, dati kinukulit ako, dati may nagpa-follow up sa akin sa JCSGO, bakit wala na ngayon nagpa-follow up? Hello, nami-miss niya kayo, nami-miss niya tayo. Bakit? Kasi noon ang kulit-kulit natin, ayaw tayong pansinin, pero darating sa point na yung tao niyon magkakaroon ng sitwasyon sa buhay niya, hahanap-hanapin niya ang pamilya na JCSGO. So ikaw na constant na nagpa-follow up, ituloy mo lang yon. Amen. So tayo manumbalik kay Lord and then dalhin pa natin yung mga tao sa panunumbalik kay Lord dahil dadating na ang Panginoon. Amen. So, yun po, ayusin natin yung relationship natin sa Panginoon. Mamaya ayusin natin. Number 2 naman, let us renew our church family relationship. Amen. Ito si Job, yung kwento natin. Sabi niya sa 42 verse 10, after Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had. Amen. Hallelujah. Pinag-pray ni Job yung mga kaibigan niya na nagsalita ng hindi maganda patungkol sa kanya at yung parang, alam niyo yung judgmental tayo. Kaya ka nagkakaganyan, sister, kasi may ginawa kang masama. May ginawa ka ganun. Yung parang minsan tayo, ganun ang dating natin. Si Job, wala naman siyang maalalang ginawa niyang wicked before God. Actually, he is walking in delight with the Lord. Tuwang-tuwa si Lord sa kanya. Pero minsan tayo, kapag may nangyayaring hindi maganda, mabilis lang tayo magsabi, kasi dapat may... So yung mga friendship ni Job ganun. Kaya nagalit si Lord sa mga friends ni Jacob Kaya sabing ganun, mag-ayos kayo. Sabi ni Lord kay Job, Job. Ipag-pray mo yung mga kaibigan mo. Hello? And then, nagkaroon ng pag-aayos ng relationship. Alam niyo, pagkatapos ng ayos na relationship, bubuhos ang blessing. Sabing ganon, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. So ilan yung mga nawala sa kanya? Libu-libong mga hayop, bumalik doble. Yung anak niya na 10 na nawala, binalik ni Lord. Nagkaanak ulit siya ng 10. Okay? At magaganda, Miss Universe ang beauty nung 3 niyang mga anak na babae. So, anong sikreto ng blessing? Pag-aayos ng relationship. Makipag-ayos tayo sa relationship natin. Amen. Yung hindi ka na nahihiyang tumingin sa kanya eye to eye kasi alam mo, wala kang tinatago. Kaya minsan yung tao hindi makatingin sa'yo ng diretsahan kasi pagka nakatalikod ka, kinikwento ka. Nagkakaintindihan tayo, kaya hindi siya makatingin ng diretsyo. So dapat mag-ayos na tayo. Yes, naging bad tayo, nagsalita tayo ng masasakit. Ayusin na natin. Amen. Makipag-ayos tayo. Sabing ganun sa Colossians 3:13. Basahin po natin ang sabay-sabay. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Amen. Minsan alam nyo, talaga lang hindi tayo magkasundo. Kasi iba yung iniisip mo sa iniisip ko. Iba tayo iba yung make natin. Minsan tiningnan ka lang napatingin lang sa'yo, pero hindi pala ikaw ang tinitignan dun sa malayo. Pero natingin sa'yo, hala, ang sama naman ang tingin niya sa akin. Ang dami na nangyari. Are you with me? Yung pala, ang tumagos lang sa'yo, pero doon ako nakatingin sa likod. Pero natingin ako sa'yo, ang sama na, and then, and on. Nagkakaintindihan tayo. Minsan na may problema, yung isip, kasi nagko-conclude tayo, at yung tenga, mali yung narinig mo, iba yung naipasa mo. Nagkakaintindihan tayo. Yung hindi mag-aaway sila, kasi iba yung narinig mo, ipinasa mo. Are you with me? So, ang daming sirang relationship sa pakikinig dito sa kabila, tapos pinarating sa kabila. Why not? Tanggalin niyo ako sa picture, kayo mag-usap na dalawa para ayos. Kesa naman, pakisabi nga sa kanya ganito. Mahina yung tenga, hindi narinig ang tama, tapos pinadala dito. Ang emotions nito, hindi siya galit. Pero nung nakarating dito, alam mo, ang sabi niya. Yung emotions na with emotions, nagkakaintindihan tayo. Totoo yun. Kaya nagkakasira ang relationship na maganda naman ang relationship. Nagkakaintindihan tayo. It's because how you understand and how your mind processed
the situation. Ikaw na pinalala mo ang sitwasyon na napakababaw lang naman. Pero behind all this is the enemy who wants to destroy relationship. And alam nyo, ang gusto ng kaaway na sirain, church. Relationship sa church. Bakit? Kasi kapag kayo hindi nag-ayos-ayos sa church, ano ang testimony natin? Sasabihin lang, ay, yan, nag-church, church pa ng church yan, ang pangit naman ang ugali. Hello? So, nasisira yung testimony ng church. Are you with me? Amen po ba? So, bearing with one another, and if anyone has complaint against each other, amen, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. So, dapat magpatawad ka. Amen po ba? Ang pinakamahirap gawin, magpatawad, kasi nasaktan ako, yung pride ko ganon. Pride is always creeping in our heart. Tuloy, hindi tayo makapagpatawad. Pero alam nyo, kapag nagpatawad ka, ang sarap ng pakiramdam. Nakakatulog ng mahimbing. Amen. Are you with me? May naiintindihan tayo? Ito na, mga mag-asawa. Fasten your seatbelt. Mga mag-asawa, Ephesians 5:33. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Amen. Marami pong relationship nasisira. Bakit? Hindi yata expressive si Mister sa kanyang love sa misis niya. Si misis nag-expect, tapos si Mister hindi siya ganun ka-showy ng love niya. Dapat alamin mo ang love language ni asawa mo. Amen. Kailangan pag-aralan mo si wife mo. Iba kasi yung love language ng lalaki sa babae, or iba yung love language ng mga babae. Yung mga babae, iba gusto lang nila touch, yung iba gifts, yung iba salita, yung iba. So may 5 languages, kailangan pag-aralan mo, ano ba ang love language ng misis ko? Hello? So kailangan kilalanin mo si misis mo at ipadama mo sa kanya according sa hinahanap niya. Yung pala, gusto niya time. Kahit na walang regalo, basta may time. O ikaw naman, kayod ka ng kayod para may ibibigay kang pera. Yung pala, ang hinahanap niya is spend time with her. Ang kalalakihan naman, ang kababaihan naman dapat may respeto sa mister. Hello, alam niyo yun? Kailangan ipakita niyo yung respeto sa kalalakihan. Mga misis. Asan ang mga misis dyan? Ba't tahimik bigla? Alam ko maraming kababaihan, strong ang personality nila. But then give the due respect to the husband. Amen. Para ayos ang relationship. Amen. Wala nang nag-amen. Covenant wife, covenant husband, kailangan pag-aralan nyo. Amen. Mga bata, mga anak, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Gusto nyo ng long life? Gusto nyo ng long and satisfying life? Mga anak, kailangan andun yung tamang respeto sa mga magulang. Amen. Honor your father and mother. Amen. Kailangan po hanggat buhay po sila, i-honor na natin sila. Amen. Give the honor. Maliliit na bagay na hinihingi nila, ibagay mo na. Amen. Naalala ko, papa ko sabi niya, anak, kailan ka ba pupunta ng Switzerland? Sabi niya. Tapos may sinabi siyang relo. Sabi ko, papa, mamahalin yan. Alam mo yun, yung parang bibigay ko sana, pero nung sinabi niya yung brand, sabi ko, teka lang, mahal yan. Sabi ko, ano ba yung sinasabi niya? Tisot yata yung sinasabi. May mga sinasabi siya, relo talaga ang gusto ng papa ko. So, iba't ibang relo na yon. Basta gusto niya talaga relo. Kaya sabi niya, anak, kung kailan ka pupunta doon, huwag mong kakalimutan na. Sabi, natutuwa ako. Pero simple na pag-honor sa magulang. Ay bay, kung meron ako, bakit naman hindi? Kung yun ang ikakahaba ng buhay at ikakaligaya ng tatay ko, no? Pero let's honor our father and mother. Yun nga yung pagdala namin sila sa Bahrain. That's something that we have done to honor. Tapos nadala din sila ng kapatid ko sa Australia, something to honor our parents, amen. Pero hindi naman kailangan ganun din ang gawin ninyo, no? It's just a simple, alam niyo yun, hindi yung, ay, matanda ka na. Ang dami-dami mo sinatsat, ang dami mo sinasabi. Alam ko, ginagawa ko sa buhay ko, huwag mo akong pakialmanan. Hello. Kailangan let's honor our father and mother in any way, sa salita, sa ano, let's honor them. Kasi kapag nawala ang magulang mo,
naiinggit ka dun sa mga may magulang, sana meron din ako. Sana nagawa ko yung best ko sa magulang ko. Yung mga may pagkukulang tayo sa magulang natin, nare-realize natin na kahit matanda na tayo, magulang pa rin natin ang tinatawag natin kapag may sakit tayo, kapag may nararamdaman tayo. So let us honor our father and our mother. Amen. Physically, amen. Lalo na sa ating mga spiritual na mga magulang, let us honor them. Huwag natin silang kakalimutan nasaan man sila. Let us always go back and appreciate our spiritual parents din po. Amen. Matthew 5:23 to 24, patapos na tayo. Amen. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. So, hindi din kasi katanggap-tanggap sa Panginoon kung may sama ka pa ng loob. Tapos, worship ka ng worship kay Lord, taas ka ng taas kay. Pero inside of you, meron kang alam mo, merong galit na galit ka sa isang tao. Merong kinagagalitan, meron kang hindi mapatawad. Amen. So check our hearts. Amen. Ayusin po natin ang puso natin. Iayos po natin ito. Amen po ba? Amen po ba? Iayos natin. Ayusin natin, may mga tao ba tayong kinakasamaan ng loob? Wag mo munang, syempre, hindi ibig sabihin, wag ka nang mag-offering. Ay, hindi ako mag-offering kasi masama loob ko. So, every na lang, hindi na dinadala yung offering kasi pinagninindigan niya, hindi, may sama ako ng loob. Hindi po ganon. Ang sabi, mag-offering tayo, pero bago ka mag-offering, ayusin mo yung puso mo, ayusin mo kung nandito yung tao, makipag-ayos ka. Kasi we don't want something to stand between us and God. What stands between God and you is yung kasalanan. Ano yung kasalanan? Unforgiveness. Amen po ba? Napakadaming sakit na pumapasok sa katawan mo because of unforgiveness. Are you with me? Pagka may unforgiveness, lisensya sa kaaway para pumasok sa'yo. So minsan, pag nagpapalayas ng yung mga deliverance, kaya hindi lumayas ang demonyo. How did you enter him? Sabi gano'n. How did you enter her? Unforgiveness. Gano'n. Kung may unforgiveness ka, nakakapasok ang kaaway. May backdoor siya sa'yo, pumapasok siya sa'yo. So, namamanhik po ako, magpatawad po tayo. Amen. Kahit magulang mo yan, nasabi mo hindi nila ako sinuportahan, parang ako'y anak sa labas, hindi talaga ako nakaramdam ng pagmamahal, ako ay kinawawa, all your stories, you don't need to tell me. You still have to honor your parents. Amen. Kasi kung anong tanim nila, aanihin nila. Pero ikaw yung tanim mo, aanihin mo. So magtanim ka ng bagay na mabuti kasi yun ang aanihin mo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Maglanding na po tayo. Psalms 133 verse 1. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Amen. So habang tayo po ay sama-sama na nagkakaroon ng pagkakaisa, we are a small church, pero dapat magkaayos po yung tayo. Hindi yung marami pong church kasi malalaki, lumalaki, tapos maya-maya biglang a chunk will go out, nadi-divide ang church. This is what the enemy wants to do, divide the church. Bakit? Samaan ng loob. Are you with me? Kaya iniiwasan po natin yung mga bagay na to. So we pray that small as we are, mamahal natin ang isa't isa. Amen. James 5:16. Amen. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen. So, paano gagaling? Confess your sins to one another and pray for each other so that you may be healed. Kaya sa mga hospital team, pag meron tayong pinagpipray, ang laging tanong natin, meron po ba tayong kinakasamaan ng loob? Amen. Bago natin ipag-pray yung kagalingan nila, we have to confess our sins. Pinapatawad natin, utang na loob, patawarin mo na siya. Pagka hindi wala akong sama ng loob, wala akong kinakasamaan, sabi nila. Pero habang kausap natin, maya-maya umiiyak na yung asawa ko. Sabi, hindi ko mapatawad. Hanggang ganun na, lalabas na. Then,
alam niyo, the healing will flow kasi nakapagpatawad na sila. Amen. So, ang prayer po ng righteous person is powerful and effective. Ano ibig sabihin ng righteous person? Righteous kasi wala kang sama ng loob, wala kang tinatagong kasalanan. Righteous is inayos mo yung relationship mo kay Lord. Kaya ang effective prayer ay kapag ikaw nag-ayos ka ng puso mo, powerful and effective ang prayer mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lastly, eto na, malapit na tayo. Lalanding na tayo. Anong sabi sa Matthew 22:36-40? Teacher, which is the greatest commandment in the law? Sabi kay Jesus. And sagot ni Jesus, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Ano daw ang unang command ng Panginoon? Ang Panginoon ay mahalin natin ang buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Amen. So, ang tumatakbo sa isip natin ay ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Praise the Lord. At ang pangalawa, syempre, kaya nga renewal of our covenant with God and with people. Amen. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Yung katabi mo, amen. Yung nakikita mong kapatiran na yan, hello, mahalin mo yan, amen. All the law and the prophets hang on these two commandments. Lahat po ng mga susunod pang yung mga kautusan at commandments actually capsulized into two. Si Lord, una mahalin natin, pangalawang mahalin natin ay ang mga kapwa natin. These imperfect people, amen, these wonderful people created by God. Hindi yung ayoko na umattend sa church, makikita ko na naman si sister. Hello. Hindi po, dapat mahalin mo. Pag hindi ka ibig-ibig, mahalin mo pa rin. Amen po ba? Kaya yun ang prayer ko mahalin ang hindi ka ibig-ibig. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tumayo tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Mag-ayos po tayo ngayon. Amen. Siguro music team, I need your assistance. Let us just worship the Lord. Amen. Kausapin natin ang Panginoon. Kasi hindi ko kayang i-renew yung relationship nyo kay Lord. Kayo mismo dapat lumapit kay Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Praise. Hallelujah. And hindi po basta-basta yung pagko-commit natin even sa church. Is this the church that I belong? Ito ba yung mga tao na mamahalin ko? Hello? Ito ba yung mga tao na I will grow with? So magde-decision tayo before we finally set our pen and our hand into our commitment. Hallelujah. Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon. Wala po tayong pakialam sa katabi natin. It's between you and God. Ang kausapin po natin ang Panginoon. Hallelujah. And the Lord is here. And what we're doing right now is an act of obedience. We serve a holy God. So, ngayon sa pagsusulat natin o covenant natin, we just welcome once again the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Alam niyo po ba na ang unang nakipag-covenant sa atin ay ang Panginoong Jesus? At hindi biro ang pakikipag-covenant niya sa atin. He died on the cross para malinis ang ating mga kasalanan. So yung covenant actually is may blood, may shedding of blood. And Jesus shed His blood for you and for me. So when you will enter this covenant with God, alalahanin mo, nagbayad po siya ng matinding sakripisyo para sa atin. He poured out His blood for us. Hallelujah. Ang tinta na ginamit ng pakikipag-covenant ng Panginoon sa atin, dugo niya. Kaya sa ating pakikipagpanunumbalik sa Panginoon, alalahanin natin kung gaano kabuti, kadakila,
ka-pure ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kausapin mo ang Panginoon ngayon as music are worshiping and leading us to worship. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. All is stripped away, and I simply come, Yes, Jesus. longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Let us bring our heart before God. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Yes, Jesus. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. Sabihin natin sa Panginoon, I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. hallelujah, sabihin natin sa Panginoon, King of endless worth. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Yes, oh Jesus. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. Amen. Yes, Lord. We rededicate our lives before you, O God. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming pagpapabaya, sa aming relationship sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa paglayo namin sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, na hindi ikaw ang inuuna namin sa buhay namin. Lord, patawad, Panginoon. We ask for your cleansing blood, Lord God. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, nanunumbalik ako sa iyo, Panginoon. And it's all about you. Lord, linisin mo ang puso ko, It's all Panginoon. about you, Jesus. Hallelujah. I'm sorry, Lord, for the things I've Thank you, made Jesus. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Just enjoy the presence of the Lord. Kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah. At kayo naman po, kung nandito ang asawa po ninyo, nandito po ang mga mag-asawa, lapitan ninyo ang inyong asawa. Sa mga magkakapatid, just come. Lumapit kayo sa inyong mga kapamilya ngayon. Kung wala kayong kapamilya, yung mga ka-care group ninyo. It's all about you, And alam nyo, pag lumalapit tayo sa Panginoon, naalala din po natin yung mga tao sa paligid natin. Mga tao na binigay ng Panginoon sa atin para mahalin natin,
para ipadama natin yung covenant natin sa kanila. Let there be a renewal of our relationship with one another. Kung may mga tao talaga nasaktan po tayo, lumapit tayo, humingi tayo ng tawad sa mga taong nakasakit sa atin. Alam nyo, hindi pwedeng yung nakasakit ang lalapit. Tayo na nasaktan, lumapit tayo dun sa mga nakasakit sa atin. Kasi maaring nakakatulog siya dahil hindi niya alam na nasaktan ka niya. Pero ikaw, ang puso mo ay puno ng sakit or durug-durug ka. Pero hindi niya alam yon kasi ikaw lang ang nasaktan. Hindi naman niya sinasadya yung mga nasabi niya, pero ikaw, iniinda mo. So if ever, nandito yung tao na yon, lapitan po natin. Kasi alam nyo, yung tao na to, mga kasama natin, tayo magkakasama sa langit. Our relationship, hindi man tayo pamilya, but we are forever bound in the love of Jesus Christ. And we are all together in this church to love one another. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, Lord God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Dalangin ko ang bawat isa sa atin ay naka-breakthrough, naayos ang ating relationship kay Lord, naayos yung relationship natin sa ating mga kapwa. Amen. Kung wala dito yung mga tao na kinagalitan natin, let us release from our heart, i-release natin yung tao na yun. And then later on, if you have the chance to talk, to call, to send message, i-release nyo po so that you will receive yung mga pending na blessing. Marami ka palang blessing, kapatid, naka-pending lang. Hindi dumadating sa'yo kasi naampat na hold because of unforgiveness in our hearts. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, have your way in me. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Sa ngayon naman po, we will do our covenant. So siguro po, I want to have a witness in this covenant. Kaya pag magpipirmahan po tayo, siguro by the care group po, para yung mga ka-care group ninyo, ang ka-covenant ninyo. So ipapadistribute ko po ang certificate na to. So lahat ng mga care group leaders sa lalapit sa akin at bibigyan ko po kayo. Maganda po itong certificate natin, makapal na, kailangan nyo na pong ipa-frame, kailangan nyo na pong itago. Amen. Paki-distribute na lang po. I'm sure meron bawat isa. So, meron din po tayong madaming ballpen doon. May nag-bless sa atin ng maraming ballpen. So, pwede po tayong mag-covenant. Pero bago tayo pimirma, babasahin po natin sabay-sabay po yung ating commitment, yung ating certificate. Tapos mamaya, by the care group ang picture taking. Kumbaga, i-ano natin siya. Kayo na mga nasa online, sa susunod po, pag umattend po kayo, ay kailangan po meron kayo nito. So, magdesisyon muna kayo. Kayo ba ay magiging part ng JCSGO? Pipirma po tayo. Tapos, kung aalis kayo sa JCSGO, alalahanin nyo muna yung pinirmahan ninyo at mag-usap tayo.
Wag muna kayong aalis ng basta-basta. Dapat you come to us for a blessing kasi covenant po ito. Okay? So meron na po ba lahat? Okay. Amen. So bigyan din po sila dito sa... Kasama ata. Bigyan din po yung nasa harapan ng certificate. At yung... So, siguro, babasahin lang muna natin ngayon. Mamaya pagkatapos ng church, tayo pipirma kasi may picture taking yung mga pirmahan natin. Ayan, para may document. Pero, basahin po muna natin ang ating certificate, ang ating covenant. So, this covenant, magdidesisyon muna kayo pagkatapos nyo nabasa kung pipirma ba ako o hindi. Ayan. Kasi hindi pa rin pumirma nang hindi nyo naiintindihan ang covenant. Amen. So, ready na tayo? Meron po ba tayong sa projector? Wala. Meron? Okay. Sabay-sabay po tayo dito. A covenant with Jesus Christ Saves Global Outreach Bahrain Family. Itaas natin ang ating mga kamay. Ito po ito. Covenant ito. Amen. Mention your name, Benelinda Carino, hereby make a solemn covenant with JCSGO, a fellowship church born from the very heart of God, to live and uphold a righteous and holy life, always walking in integrity, to be like-minded, to have the same love, to be in one accord, to do nothing out of selfish ambitions or conceit, but to do everything in lowliness of mind, esteeming my covenant brethren higher than myself, to look out not only for my own interests, but for my covenant brethren's also, to speak graciously of my covenant brethren, not allowing criticism nor foul talk conceived in maliciousness to destroy and dishonor the fellowship and its leaders, to mark and avoid those who cause division, discord, or offenses contrary to the covenant I have made, to faithfully support God's work and keep my place in this fellowship with all my heart, mind, and resources. So help me God in Jesus' name. Bago kayo pumirma, dahil mamaya pa tayo pipirma, kailangan naiintindihan po muna natin. Sabing ganun dito, to speak graciously of our covenant brothers. So yun nga sinasabi ko, iwasan natin. Hindi tayo perfect. Pero kung kaya namang iwasan. O kaya nakapagsalita tayo, ang sarap kasi ng chismisan, makapagsalita tayo ng masakit sa isang tao. Pag wala siya, masarap pag-usapan, masasakit. Pero pag nandyan siya, hindi naman ganun. We try to sugarcoat kung ano yung sinabi natin. Please lang po, hindi tayo perfect, pero pilitin natin na wag gagawin. At kapag na-realize natin, hingi tayo ng tawad. Ay, sorry, napag-usapan natin si Lovie. Ay, napag-usapan natin si Jeneline. Ay, sorry. Alam niyo yun, let us ask for forgiveness kasi ito yung power ng covenant. Kaya mo pinipirma ito, naniniwala ka na pag-iigihan mo, mamahalin mo yung kapwa mo. To mark and avoid those who cause division. Kapag alam mo na nagdi-divide na sila ng relationship, wag po natin silang pakinggan. I-correct natin sila, lalo na kung nandito naman si JCSGU. Sister, naalala mo yung covenant? Ganon. Paalala mo kasi nakakalimot ang mga tao, diba? Tapos sabi niya ganon dito, or offense contrary to the covenant I have made. Kapag ito nabasa mo at yung ginagawa ng kapatid ay hindi tama, sasabihan mo na siya. Huwag mo nang iparating kay pastora. Pastora, alam mo si sister, ganito. Hindi, sabihan mo siya. Total, nagpirma naman siya. O dalhin mo ito, lapit ka. Sister, mag-pray tayo. Mali yung ginagawa natin, pinag-uusapan natin. Are you with me? So ganun po ganun po yung ang purpose ng covenant na to. And we will do it with all humility and with all of our heart na pipirma tayo dahil naiintindihan natin ang pirma na to. Amen po ba? So
mamaya po tayo pipirma. Pinakita ko lang, binasa ko lang sa inyo. And mamaya pipirma tayo. Kasi mag-iisip-isip muna kayo kung talaga bang, will I belong to this group? Is this the people that I will love? Hanggat nasa Bahrain ako, hanggang nasa Pilipinas, hanggang langit po ang ating relationship. Amen po ba? So kung talagang seryoso ka at talaga naman na talaga nakikipag-covenant ka, then you put your very significant signature at ang araw na to ay napaka-importante sa iyo because it's a renewal of our covenant with God. Kung paano nga mga married, nagre-renew sila or wedding nila, nag-anniversary pa sila. Tayo, this is our, kumbaga yearly. So anniversary ng covenant natin sa Panginoon. Amen. So let's bow our heads and let us pray. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa oras na to na lalo mo Panginoon pinaintindi sa amin kung gaano ka-importante yung covenant namin with you and covenant with the church. Salamat Panginoon sa church na to that we're not just a church, we are a covenanted church. Iba yung may covenant kami sa isa't isa. Because Lord, it will save us from church splits. It will save us, Panginoon, sa mga casualty, Panginoon. Lord, sa mga samaan ng loob, galit po at Panginoon. This church will be covered with the precious blood of Jesus dahil yun ang dahilan bakit kami covenanted sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, O God. And Lord, this is a holy act that we are doing. We are doing this with the fear of the Lord and with wisdom, O God, na hindi, Lord, ordinary ang bagay na to, Panginoon. Thank you, Lord, that with the binding contract, may mga benefits, may mga consequences, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa iyo lahat. Binabalik namin ang papuri, paggalang at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa inyo po yung mga certificates na yan. Meron po ako mga sleeves dito mamaya para bibigyan ko kayo para itago ninyo. At ayaw ko na nakakalat dahil ibig sabihin hindi kayo seryoso sa inyong pirmahan. So, God bless. Makakaupo tayo sa presensya ng Panginoon. Tinatawagan ko si mamaya yung pirmahan. Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mong nagkakaroon.
ko